Itinanggi nitong si Coach Jong Wichiko ay ite-trade nila yung kanilang wingman na si Enoch Valdez. Pero kung sakasakali na yan na i-trade nila, sa tingin ko isa doon sa mga teams na pwede niyang puntahan talaga ay itong San Miguel Beermen. Dahil itong SMB ay nangangailangan ng isang tough player talaga na parang CJ Perez ang dating. At pwedeng-pwede itong si Enoch Valdez at ang magiging kapalit niya ay si Jeron Teng. Jeron Teng for Enoch Valdez straight up trade. Sa tingin ko magiging madali ang aprobahan ng PBA. Dahil ito yung masasabi natin talaga na parehas lamang. Hindi naman nabibigyan ng maraming minuto itong si Enoch Valdez at itong si Jeron Teng ganun din. So hindi masasabi na mayroong makakalamang dyan. Kaya nga ngayon, kung sakasakali na mapunta sa San Miguel ito si Enoch Valdez, magiging maganda yan doon sa tinatawag nila na bench player. Dahil ito hindi nangangailangan ng maraming minuto at pwede siyang gamitin ni Coach Leo Austria kapag kinakailangan nila ng energy player o di kaya naman hindi nakiklik yung mga starters, pwedeng subukan itong si Enoch Valdez. So kabilang yan dito sa mga magagandang options na pwedeng gawin ng SMB ngayon. As it is, alam natin na itong San Miguel Beermen ay determinado na gawa ng paraan pagdating dito sa pagkuha ng mga top players nila. Kaya nga hindi ako magtataka kung sakasakali na makuha nga nila itong si Enoch Valdez at ang NLEX naman papayag dyan. Dahil ito si Jeron Teng ay isang proven scorer. Hinahanap nitong si Coach Jong Wichiko dahil ang problema nga sa NLEX ay palagi si Robert Bolick na lang ang gumagawa ng puntos para sa kanila. Kung makukuha nila itong si Jeron Teng at ang San Miguel naman si Enoch Valdez, okay na trade yan. Hindi yan siguro masasabi na lopsided pabor sa SMB. At ang SMB magkakaroon ng role player na pwede nilang maisama dito sa kanilang bench para mas lalo pa na lumalim at maging mas matindi ang yung kanilang roster. Ito namang Terra Firma Jeep at ang Northport Batang Pier ay mukhang meron daw laban ayon dito kay Coach Jana Del Cardel at sa mga analyst. Itong Terra Firma, alam natin sa ilalim ni Coach Ronald Tubid, nirenew nila yung kontrata ni Kemar Carino. At marami naniniwala na susubukan ng Terra Firma talaga na maka-playoffs man lang para itong last conference nila. Malamang kasi itong Terra Firma ay ibenta pa rin. Na, kung maalala ninyo, mas naunang na-report na mabebenta itong Terra Firma kaysa dito sa block dito sa Northport Batang Pier. Pero ang natuloy na pagbenta ay yung sa Northport. Kaya nga ngayon, itong Terra Firma ay maglalaro pa dito sa Philippine Cup. At mukhang gusto na gawin itong Terra Firma ay siguraduhin na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa pag-acquire ng mga top talents. As it is, itong Terra Firma Jeep ngayon ay naghahanap talaga ng magaling na mga players daw na maidadagdag sa kanilang roster. Ang magiging question na lamang ay kung matutuloy pa ba ito. Dahil siyempre alam natin na ang problema nga sa Terra Firma, kapag nakakakuha sila ng magagaling na players, usually ay tinetrade nila yan dito sa San Miguel o kaya naman sa Ginebra. Ang gusto ng mga fans ay wag na yan gawin ng Terra Firma. Hayaan na lang yung mga top players sa kanila at tignan natin kung gaano katalaga kahusay ang mga nabanggit. Kapag ito'y natuloy, pwede nating masabi na magiging isa na doon sa mga magiging super options talaga ng Terra Firma ay yung paghabol nila sa playoffs. Kung makarating ang Terra Firma sa playoffs, ang laking accomplishment nila yan kahit sa darating, kahit sabihin pa na ito na yung kanilang last conference. Dahil kung ikaw talaga Terra Firma, gusto mo siguraduhin na magagawan mo ng paraan yan. Dahil kung, of course, alam natin na ang Terra Firma, hindi naman yan basta-basta na lamang aalis sa PBA. Susubukan nila na mag-iwan ng isang magandang impression para naman kahit papano makabawi para doon sa mga fans nila. At least yun ang sabi ng management.